So yan, magandang araw po sa inyo mga ka-farmlat. Pupuntahan po natin yung property na ating binebenta dito po sa lugar ng Ginyangan, Quezon. Isa po sa napakagandang property at napakamura. Dito po yan sa Ginyangan, Quezon. Barangay Maligaya. So tara po para makita po natin yung area. Ito pong kalsada na dinadaanan natin na papasok. Nakita nyo naman po na cemented road po yan. Ayan. Mga buhat po dito sa highway ng Ginyangan, mga around 15 minutes po papunta sa property sa area. So ayan, pumasok na po tayo sa kalsada. Papunta po ito sa Barangay Maligaya, Ginyangan, Quezon, kung saan nandun po yung property nating binebenta na may sukat po siya na 8 hectares. Napakamura po nito mga ka-farmlat. May mga niyog po ito, produktado. Mayroon din ibang mga bearing fruit, saging. At ang kagandahan po nito, titulado po ito. Titulado po ito. So patay na po ang nasa titulo. Ang mga nagbebenta po ay mga anak na lang. So tara po. Binabaybay po natin yung kalsada. Puntahan po natin ang area. Yan, sa dadaanan pa lang po natin, may enjoy nyo na po ang paglalakbay. Kasi pagdating po nito sa part na ito, mayroon pong overlooking. Yan po yung tinatawag dito na Tagaytay sa Quezon Province. Ayan po. Pumasok po tayo dyan. Buhat to sa operational na barangay road. Mga around 150 meters po papunta rito. So ito po ang dinaanan natin. So yan po yung kalsada. Kalsada po talaga yan. Yan po ang ano dito sa barangay. Kalsada, dadaanan po yan. Pupunta po tayo dito sa area na ito. Binakuran lang po ito kasi po may mga baka po dyan sa loob. Yan, may mga alaga po dyan. Pero barangay road po yan. Yan, papunta po dyan. Yan, pagkakapatid po sila kapitan ng may-ari ng lupa. At wala pong problema, tutulong po sila sa pag-aayos ng kalsada dyan sa area. Yan, doon po tayo galing. Po. Nakita po natin yung may bakod. May nakaharang po na ganyan na kawayan. Yun po, kaya nilagyan nila ng bakod kasi may baka po doon. Kaya sinisecure nila yung area at baka makalabas po yung baka. Diretso naman po ang kalsada hanggang dito. Ito po, naputol na po rito. Kasi nung una, meron po ditong ginawang piggery dito. Pero ngayon wala na po. Kunti na lang yung baboy niya. So, ang property po na dito sa una-unahan lang po nito, ito to barangay road pa rin po ito. Gagawin lang po yan, i-develop. At alam naman po yan ni Kapitan. Si Kapitan po mismo ang ating makakausap. Pupuntahan po natin yung area. So, na ito na po tayo. Pumapasok na po tayo ngayon sa property. At ito po ang pagitan. Itong kawayan na ito. Yung kawayan na yan sa boundary. Hatian yung pinakang kawayan na yan. So na ito na po yung property. Ito po yung area. Ito po yung may sukat na 8 hektarya. Sobra po, mga nasa 8 kalahati. Kita naman na po natin, productive na po siya. Yan, may mga sagingan po siya. At ang kagandahan po nito, dadaan po rito ang kalsada. Kalsada po talaga itong ating binabaybay na ito. So kailangan lang nating i-develop. At ito po ay hindi po ito sa private na may-ari. Yung kalsadang dinadaan natin. Talagang barangay road po yan. Kailangan lang ay development. Kailangan po ng budget. So yan. Ha? 100 meters lang yan. Saan? Bahay ni Kuya. Oo, mga ganun. 100 meters ka. So ito na po, nasa loob po tayo ng property. Yan. Halos kapantayan naman po. Tapos itong hili na to, kasama yan. Kasama yan. So yan, may part po siya na hili. Pero possible approximately mga 30% lang yan. Yung hili na yan. At karamihan naman po flat na.
Ayan, nakikita po natin, no? Gaganda ng bunga ng mga niyog. Meron pa siyang mga bagong tanim. May mga mabababa, para na mga produkto na. Ayan, nakikita po natin, may mga bunga naman, no? So, ayan. Ang sitwasyon po ng papel nito, titulado po ito, o city title po ito. Yung nakapangalan po sa kanilang magulang. So, ang nagbibenta na lang po is mga anak. Yan, sila pong magkakapatid ay nasa 7 magkakapatid. So, lahat naman po sila, kompleto po sila, nagkakasundo sila, nagbibenta na ito. Ang dahilan po ng pagbibenta nila, wala na pong sa kanilang pagkakataon na makapunta rito sa property. May kanya-kanya na po kasi silang mga inaasikaso. Sila pong lahat ay nasa malalayo na, iba't ibang lugar. Kasi pag-asawa na po kasi yung iba. So dito po, ngayon wala nang halos sa kanilang nag-aasikaso ng pangprodukto po dito. Kaya ito yan po nangyayari. Yan, kababaan po ang mga niyog. May kababaan at may mga matataas din. Meron din naman pong mangga. Ayan po, mangga. Kita po natin. So ayan po, napakamura na po nito mga kaparmat. Binibenta na po ito ng may-ari ng 2.5M po. Napakamura na po nito, 2.5M lang. Sa sukat na 8 hectares, 2.5M po ang presyo ng may-ari. Wow, murang-mura na. So tayo naman po, hindi naman po tayo magbebenta lang, alang-anin po mga papel. Ayan, ayun po makikita po natin na napakaraming saging. Okay, salamat po mga kapanglat sa inyong panonood. Dito lamang po yan sa lugar ng Ginyangan, Quezon, Barangay Maligaya po. Buhat po dun sa highway ng Ginyangan. Tatakbo lang po tayo ng mga 15 minutes. Nandito na po tayo sa area. Tapos yun nga, nilakad lang natin yung kalsada naman yun. Yung gagawing kalsada yun. Yung nilakad po natin. Makita naman po natin yung agos ng tubig. Oh. Yan po ang magiging source natin ng tubig. Ngayon, meron din pong linya ng tubo yan. Pwede rin po tayo magpakabit kung sakali para sa tubig. Yan. So, meron po tayong source ng tubig dito. So, wala pong problema. Accessible naman po. Ang internet naman, meron pa rin pong signal. May signal po rito. Kuryente, meron din naman po. Kasi meron po tayong dinaanan dyan na bahay na maganda. Ano na rin po ng kuryente yon. So wala pong problema. Kaya sa tubig po, meron po ditong bukal, mayroong sapa-sapa. So yan, maraming salamat po sa inyong panonood.